Ito po ay request ng isang pasyente ko, no? Dahil galing daw siya sa isang doktor at hindi raw napaliwanag sa kanya, niresetahan lang daw siya ng gamot at pinapabalik siya after 1 month. So pumunta sa akin, sabi niya, Doc, baka pwedeng paki-discuss mo lang ng bahagya. Yung simple lang na intindihin ang aking sakit na deep vein thrombosis. So umpisahan na po natin. Doon pa lang sa pangalan, no? Deep vein thrombosis. So pinag-uusapan natin yung deep, malalim. Vein, yan yung ugat. Ugat na nagdadala ng dugo pabalik sa puso. Yung artery kasi, yun yung ugat na nagdadala ng dugo para ikalat sa buong katawan mula sa pagbomba ng puso, di ho ba? So pinag-uusapan, deep vein. Kaya walang kinalaman po dito yung sinasabi yung varicose vein. Kasi yung varicose vein ay superficial vein ang tawag o yung mababaw na ugat. Then thrombosis. Ibig sabihin ng salitang thrombosis ay galing sa salitang thrombus o may pamumuo ng dugo. So, tawag ni dyan sa layman, blood clot. So, dun pa lang alam na natin, di ba? Deep vein thrombosis or DVT is a medical condition that occurs when a blood clot forms in the deep vein. So, may tumubo o may namuong dugo dun mismo sa inyong ugat. At kadalasan ang pinag-uusapan natin ugat na may kinalaman sa binti, sa hita, pelvis o balakang, at nangyayari din naman sa braso. Pero usually, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung lower leg o yung binti. So, dun pa lang sa definition na binigay ko, may idea na kayo na masasabi natin siguro na 90% ng deep vein thrombosis nangyayari po sa binti. So ano po ba yung nakikita nyo? Unahin natin sa nakikita. Kadalasan ang pasyente pag pumunta yan sa doktor, hindi naman kahapon lang medyo sumakit at namaga agad Hindi ho ganun. Ito ay matagal na proseso. Hindi po yan ora-orada magiging ganyang kalaki. Kadalasan isang leg. Isang leg. Diba? Isa lang. Mapakanan o kaliwa. Bihirang-bihira po na dalawang binti ang merong deep vein thrombosis. Kung mangyari man na dalawa, kaliwat kanan, meron, kadalasan dyan, mas grabe yung isa. O nauna yung isa bago yung kabila. So, tandaan niyo yan. Ngayon, sa itsura pa lang, makikita nyo may discoloration, may swelling o paglaki o pamamaga. At kadalasan, masakit yan. At pag hinawakan niyo yung lugar na mismo may parang pagbabara ng ugat, yung lugar na yon ay mainit. At pag hinawakan niyo o madampian, napakasakit. Yan ang kadalasan dinadaing ng mga pasyente. So ano po ba nangyayari mismo sa ugat? So ganito po yan. Pag pinag-usapan ng deep vein, yan yung hindi nyo nakikita, no? Ang normal na blood flow, yan yung mga nakikita nyo po mga pulang bilog-bilog na yan. Yan po yung mga red blood cell. So, kada bomba ng puso, kakalat ang ating dugo papuntang binti hanggang mga daliri ng paa. Then, babalik po yan sa pamamagitan ng vein na yan. So, kailangan bumalik yan paakyat, di ba? Doon sa deep vein thrombosis, mapapansin nyo po, may mga dugo na red cell na nagdikit-dikit. At nandyan po sa paligid po ng tinatawag na natin wall of the vein o yung paligid. Ang kinakatakutan natin sa ganitong kondisyon ay kung itong mga dugong namuna to ay na-dislodge. Kumbaga na chip up o natapyas at sumama ito sa daloy ng inyong dugo. Ang tawag doon, embolus. So yan po yun, normal blood flow, deep vein thrombosis, yung may pamumuo ng dugo na nandyan nakapirmis lang sa ugat ninyo. Tapos pag ito'y sumama na sa daloy ng dugo, ang tawag nyo na dyan, emboli or embolus. So anong delikado ngayon sa embolus? Imagine nyo po na ang nawasa nyo. Nawasa. Pagbukas nyo ng gripo, dadaan ngayon yung tubig sa mga tubo, di ba? Tapos lalabas dyan sa gripo. Pagbukas mo ng gripo ngayon, may lumabas po na bato o kaya mga buhangin. Yun ngayon yung tinatawag na embolus. Ang problema, pinag-uusapan natin ugat. So, pwedeng sumama yan, papunta dun sa baga, pwede ka magkaroon ng pulmonary embolism. Pumunta sa utak, pwede ka magkaroon kagad ng stroke.
pumunta sa puso, pwede magkaroon ng heart attack. So yun ang delikado po dito sa kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis. Ngayon, ano po ba ang mga symptoms? Kasi bago po lumaki yan o bago na magayan, may mga nararamdaman na yung pasyente at ito po yung mga symptoms. Una, nag-swelling pero mag-umpisa yan sa pain. Cramping, ibig sabihin madalas na parang sore. Parang konting lakad lang bugbog na yung mga legs nyo. Tapos, madali kayong pinupulikat o madalas pinupulikat. Susunod na dyan yung masakit. Tapos susunod yung swelling. Then magkakaroon na ng change in color. Mapapansin nyo yung lugar ng binti nyo na apektado, parang namumula o kaya parang talong, kulay talong. Violet ho ba ang description nyo sa kulay talong, di ba? Purple. At pag hinawakan nyo po yun, mapapansin nyo mainit. Bukod sa mainit, masakit pag ito'y nahawakan o madampian. At tulad ng sinabi ko, sa isang binti lang yan nangyayari kadalasan. Very rare na 2 binti ang apektado. Kadalasan isa lang. So kung kayo po'y nakakaramdam ng mga nabanggit ko, lalo na yung dati nakakalakad ka naman na hanggang isang kanto na walang problema. Ngayon, konting lakad, masakit. Parang binubugbog. Parang nalamog ang inyong binti. Medyo napapadalas na pinupulikat ka, dati hindi naman. Huwag niyo nang intayin mamaganan todo. Huwag niyo nang intayin na nangingitim na. Yung iba nga dyan, pagpunta sa doktor, akala mo, parang alam niyo po ba yung kahoy na ginamit niyo ng panggatong? O short of saying na parang uling. Ayan, delikado po yan. Ngayon, mahalaga malaman natin, ngayon Dok na may nararamdaman akong ganito, ano kaya mga posibleng dahilan? What are the causes? Ito po ang mga dahilan. Ano man na pwedeng maapektuhan ng pagdaloy ng inyong dugo o magkaroon ka ng pamumuo ng dugo sa inyong mga ugat, pwede magkaroon ng deep vein thrombosis. Ang masama nito, nadadamage nito yung inyong ugat, nagkakaroon pa ng tsansa na magkaroon kayo ng infeksyon, inflamasyon o pamamaga dun sa area na involved. So tandaan nyo, so anuman na pwede mag-cause ng paglapot ng dugo, pwede mag-cause ng deep vein thrombosis. So ano ito mga ito? Number 1, most likely na kung kayo po'y nasa edad lampas 60 years old, kung kayo po'y overweight, kung kayo'y naninigarilyo, o kaya may history na kayo talaga dati na nagkaroon ng deep vein thrombosis. Umiinom kayo ng contraceptive pills o kaya hormonal replacement therapy na kadalasan sa mga menopausal women. Yung contraceptive pills naman, maaari doon sa mga babaeng ayaw magbuntis o dahil sa mga irregularity ng kanyang hormones. O kaya may history ng cancer, heart failure at varicose veins. So kung kayo po may mga ganito po mga nabanggit ko, may tsansa po na magkaroon kayo ng deep vein thrombosis. Yan ha. So make sure. Ay Doc, ako check ako over 60. Nako, ako overweight. Tigilan mo na yung paninigarilyo mo. Sinasabi ko palagi, wala namang mangyayari dyan. Ano pa? Nag-hormonal replacement ako, consult your doctor. Kasi kadalasan yung mga hormonal replacement nagpapataas din ng cholesterol at the same time nagiging malapot ang dugo. As your OB-gynecologist na nagreseta sa inyo, kung meron man. Then, ano yung mga pwede nyong gawin? Siyempre, tatanungin nyo yung doktor, pang-kontra dito. So, yung iba, baka bigyan kayo ng gamot na pampalabnaw ng dugo, pang-kontra dun sa side effect ng gamot na iniinom nyo. So, ano pa bukod dyan, no, na mga pwede nyo sabihin na dahilan? Kung kayo po ay halimbawa na operahan, o kaya na-confine sa hospital, o na bedridden, o kaya kailangan nyo hubiga ng ilang mga linggo, kadalasan yung inactivity o yung kakulangan ng pagkilos, nagkukos din ng paglapot ng dugo. Kung kayo'y nagbabiyahe, halimbawa, ano ba yung pinakamalayong biyahe? Siguro kung from Cebu, magsasakay ka ng barko o kaya ng bus o whatever, naaabot ka ng mga ilang oras na nakaupo. Eroplano, ganun din. So kung kayo po'y nakaupo na matagal, chances magkaroon din ng mga paglapot ng dugo, hindi maiwasan. Then, meron namang iba na during pregnancy, napansin nila na mas sumasakit ang mga binti nila. So during pregnancy, pwede rin magkaroon ng mga ganitong paglapot ng dugo. So, kailangan i-consult niyo yung doktor. Mahalagang i-consult niyo yung doktor regarding itong mga sinabi kong posibleng maramdaman nyo.
At ang isa pa, na kadalasang problema ng mga senior ay yung dehydration, kakulangan ng pag-inom ng tubig. So kung kayo po'y may mga ganyan na banggit ko, please, magpatingin kayo sa doktor nyo. Okay? Malinaw po yan. Ngayon,